Hello Cupbearers, Medical Esthetician Len here at syempre po kasama ko po si Ellie dahil ngayon po January 17, 2026 tayo po ay nasa isang medical mission at tayo po ay nagbigay ng pre-aesthetic procedure. So ang mga binigay po natin is yung carbon peel laser, cavitation, and yung RF po. At meron po mga special cases para po sa warts removal and mole removal. No? Pag pinag-usapan po natin ang warts removal and mole removal, una pong tinitignan ko doon sa skin ng pasyente is ano yung kanyang present skin condition. Ito bang mole na to is non-cancerous ba to o meron pong potential? So hindi po lahat ng nunal ay pwede ninyong basta ipagawa. At pinapaliwanag ko din po yan sa orientation doon sa mga pasyente. Tinitignan ko din po ng maigi kung ito bang mole na to is pwede siyang tanggalin o hindi. Kaya po napakahalaga ng skin evaluation at dapat marunong mag-skin evaluation yung inyong mga medical esthetician o yung mga sinagsasabi na kaya nilang tanggalin yon because meron pong mga mole na cancerous, no? Meron din pong mga melanoma na mukha po siyang mole. So hindi po yan basta-basta tinatanggal dahil sa kagustuhan ng patient na matanggal yan, tatanggalin kaagad. Hindi po. Pinapaliwanag ko po sa kanilang lahat na ito po ay kailangan ganito. Pag nakakita ako ng suspicious na cancerous po yung kanilang mga gustong ipatanggal sa balat, maliwanag at professional ko din naman pong sinasabi sa kanila kung bakit ko sinasuggest yung bagay na yon. Hindi ko sila tinatakot pero binibigyan ko sila ng tamang impormasyon para masigurado at makumbinsi sila na sila ay lumapit po sa ating mga ekspertong doktor. At ito pong mga mole ni ate ay tinanggal nga po natin sa kanya at ganun din po yung kanyang mga warts because sobrang dami na rin po. No? So nakikita nyo dyan sa kanyang bandang chest ay meron po siyang malaking nunal. So pwede pong tanggalin yan pero hindi na po yan kaya ng topical anesthesia. That's why ini-injectan na po yan. Ano? So dito naman po makikita ninyo yung mga kalat-kalat po na warts niya, yun naman pong aking tinatarget. During the treatment, syempre may mga konting kwentuhan yan, pinapaliwanag ko din ano yung dapat mong i-expect before, during, and after ng iyong warts removal and mole removal. Ano yung mga bagay na pwede mong gawin, ano yung hindi pwedeng gawin, ano yung mga pwedeng kainin, at ano yung mga bagay or pagkain na dapat mong iwasan. Bakit mahalagang sabihin yun doon sa ating mga pasyente? Para makaiwas na makaapekto doon po sa ginawa po natin na procedure sa kanila. Especially po, wag hawakan ng hawakan. At the same time, nagkaroon din po tayo ng pagkakataon na ma-promote yung ating pong organic soap because sa mga ganito pong klase ng mga procedure, kailangan po yan talaga ay alaga at malinis. Ano? So, make sure na lagi po ninyong gagamitin yung mga aftercare at sabi ko sa kanila, pwede naman po silang bumili nung over-the-counter na cream para po sa warts removal. So, sinulat ko yon and since over-the-counter yon, hindi naman nun kailangan ng reseta at maibebenta sa kanila nung kanyang kasama. So, pwede po yon kung halimbawa pong kagaya ng ganito na medical mission at talagang medyo expensive para sa inyo yung isang gamot or yung isang cream or topical cream para sa aftercare, pwede naman po kayong maghati. Hindi ako maarte sa mga ganong bagay kasi yun yung kapasidad or yung kakayanan ng ating mga patient na talagang kaya natin itong mabili kung maghahati tayo. So, since it's a medical mission, pwede po yan dahil sila naman po ay magkasama din po yata sa bahay. Yun ang pagkakaalam ko, no? Magkamag-anak. Pag ganun po, para hindi po masyadong magastusan yung ating mga patient, is let them na gawin kung ano yung tama. Basta bigyan nyo lang sila ng tamang instruction, ano yung i-expect nila before, during, and after. At ano din po yung kanilang gagawin. So talagang medyo mahaba yung procedure ko dito kay ate because it's a mole removal and also doon sa warts removal. So ito po ay totally free. Dahil nga po birthday din po natin, it's a way of thanksgiving doon sa Panginoon sa buhay na ipinagkakaloob po niya sa atin at lakas, talento. At syempre hindi ko po kakalimutan i-shout out si Lord sa buhay ng aking mga kaibigan na isinama ko. Si Janice, si Monica at si Ate Claire. So kami po ang nag-rotation doon sa mga machine and procedure na dala-dala ko po at in-offer po namin. At sobrang saya din po nila because ito po yung first time nila na maka-attend ng medical mission na hindi naman sila yung mini-missionan, kundi sila yung nagbibigay ng service para po doon sa
mga tao. And tinanong ko sila kung masaya ba sila, and sabi nila talagang sobrang saya. And then, syempre, dahil kilala naman nila ako, after that, nung umuwi kami, konting pahinga, and then another banding, no? So, kung gusto po ninyo magpa-home service, nakikita po ninyo dito yung aking number, mag-message lang po kayo. God bless!